Pamilyar ba kayo kung ano ito? Minsan na bang napakinggan o napag-usapan nyo ang biringan? Alam nyo, saan mang lupalop ng mundo ay hindi ka mauubusan ng mga kwentong kakaiba, nakamamangha, kababalaghan na tiyak kikiliti sa ating mga imahinasyon. Ilang halimbawa na rito ang Flat Earth, Atlantis at El Dorado na sinasabing The Lost City o nawawala. Pero hindi tulad ng mga nabanggit, ang biringan ay totoo. Yun nga lang, ito ay invisible o hindi nakikita. Ang tanong ngayon ay saan nagsimula ang kwento tungkol dito? Bakit hanggang sa ngayon marami ang naniniwala na ito ay totoo? Ano kaya ang nasa likod ng mahiwagang syudad ng biringan? Yan lahat ay susubukan kong bigyang linaw sa videong ito. Ang biringan ay isang lugar na hindi mo pwedeng puntahan. Ang lugar na ito ay tago at sagrado. Para mapunta dito, kinakailangang maimbitahan ka ng isang tao na nakatira dito. Isang magandang babae na sinasabing engkantada o matipunong lalaki na sinasabi namang engkanto. O di kaya naman makadiskubre ka ng isang portal kung saan pwede kang lumusot dito at mapunta direkta sa biringan. Ilan sa maaaring pwedeng lagusan ay mga malalaking bato, tagong mga puno at mga bukal na hindi madalas napupuntahan ng mga tao. Base sa aking pagsasaliksik, isa sa pinakauna at sumikat talaga na kwento tungkol sa biringan ay noong 1983. Sa kwento ay may 4 na estudyante ang inimbitahang makipagfiesta sa isang lugar na may pangalang Biringan City sa Samar. Ang babae na nagpapapunta sa 4 na estudyante ay may pangalang Carolina. Kaibigan ng 4 si Carolina. Si Carolina ay isang maganda, mayaman at matalinong babae. Sagot daw niya ang pamasahe ng 4 papunta at pabalik ng Maynila. Siya nga pala, kung bakit nailalahad ko sa inyo ang sinasabing kwento ay dahil sa 4 na mga estudyante ay isa ang hindi nakasama at 3 lamang ang siyang nagpatuloy sa pagpunta sa biringan at pagkatapos wala nang anumang naging balita sa 3 magkakaklase. Dahil sa mga impormasyon ng isang hindi nakasama, nalaman ito ng pamilya ng 3 nawawala. Nalaman nila na ang 3 ay nagpunta sa biringan upang makipagfiesta. Walang sinayang na oras ang mga kaanak ng mga nawawala. Mabilis silang nagtungo sa Samar. Pagdating sa Samar, nagtanong-tanong sila. Pero sa kanilang pagtatanong, doon lamang nila nalaman ang maalamat na kwento tungkol sa biringan at sinasabing wala talaga sa mapa ang lugar na iyon. Ilang taon nang lumipas, may napanaginipan ang kapatid ng isa sa 3 nawawala. Ang sabi sa panaginip, nasa Biringan City daw siya. Maligaya na daw ito, may sariling pamilya at hindi na rin daw dapat sila mabahala dahil maayos naman ang kanyang kalagayan. At doon nga sa lugar na iyon, kasama nila si Carolina. Ilang buwan nang lumipas matapos ang sinasabing panaginip, ang isa sa 3 nawawala ay nagpadala ng pisikal na sulat kamay sa kanyang pamilya at ganoon din ang kanyang sinabi. Maligaya na daw siya doon sa biringan. Inilahad niya rin sa kanyang sulat na napakagandang syudad daw ito, nagtataasan ng mga gusali, masaya ang mga tao at sobrang lawak ng lugar na ito. At hindi lang yan ang kwento tungkol sa maalamat na lugar na ito. Nakakawalo kada buwan na may napapadpad na delivery man sa Samar at nagtatanong-tanong sa mga tao kung nasaan ang lugar ng Biringan City. Ito ay dahil may order sa kanilang produkto at ang lahat ng ito ay naka-address sa Biringan. Ito pa ang nakakagulat. Ang mga ito ay hindi parang sa Lazada at Shopee na cash on delivery. Ang lahat ng furnitures, appliances, sasakyan, specifically isang Kia at sako-sakong mga semento ay fully paid na. Ang ibang mga package ay galing din daw sa ibang bansa. Ang ilan naman ay galing sa Manila at Cebu. Hindi pinalagpas ito ng mga tabloid at mga dyaryo. Naging headline ito noong 1980s at nabanggit pa nila na ang Pilipinas daw ay ang pinakamayamang bansa dahil sa isang diwata na may pangalang Carolina. At hindi pa dyan matatapos, may isang kwento naman ng isang malaking barko na nag-deliver sa Biringan City. Lulan nito ng napakaraming appliances at iba't ibang mga materyales. Sinabihan daw sila ng kliyente galing Biringan na i-deliver ang package bandang alas 7 ng gabi. Pagdating sa Biringan, laking gulat ng crew nang unang beses sa tanang buhay niya na makakita ng napakagandang lugar, puno ng ilaw, magagandang mansyon at tao. Malinis ang lugar at ang lahat ng tao ay nakangiti. Dahil dito, piniling hindi muna umalis ang mga lulan ng barko. May isang babae silang nakausap noon at nagpatuloy sa kanyang bahay. Pero pagkagising nila ng umaga, laking gulat nila nang wala na ang mga bahay, mga tao at naglalakihang mga mansyon na nakita nila noong gabi. Wala silang ibang nakita pagkagising nila kung hindi ang mga talahib at puno
Bagamat base sa mga kwento, ang Biringan daw ay isang napakagandang lugar. Sa likod nito ay ang nakakakilabot na mga kwento. Ang Biringan daw ay pinamumunuan ng iba't ibang mga lamang lupa. Ang mga residente na nakatira dito ay ang mga sinasabing shape shifters o yung mga nilalang na kayang manggaya ng anyo. Parehong-pareho ang itsura nila sa atin, pero base sa mga residente, may isang palatandaan para masabi mo na ang isang taong nakasalubong mo sa daan ay naninirahan sa Biringan. Sila daw ay walang piltram o yung guhit sa bandang itaas ng ating labi. Isa rin daw ito sa mga senyales na ang isang taong wala nito ay may kakategorya natin bilang isang aswang, isang nilalang na kumakain ng tao at pumapatay. Ang mga taong nawawala at napupunta rito ay misteryosong binabawian ng buhay. Kadalasan, paglipas ng ilang araw, matatagpuan na lamang sila sa masusukal na kagubatan. Base rin sa mga kwento ng ilang residente, ang mga kaluluwa ng biktima ay ang kinukuha ng mga engkanto o diwata para dalhin sa Biringan at iniiwan na lamang ang kanilang katawang tao. Ang iba naman ay sinasabing ang labi na na-recover ng mga pulis at kaanak ng isang dinala sa Biringan ay hindi totoo. Binigyan lamang ng espel o mahika ng isang engkanto o diwata ang puno o bagay para magmukhang tao. Alam niyo, sa ngayon wala tayong konkretong dokumento o patunay kung nasaan o kailan ba natin mapapatunayan ang maalamat na lugar ng Biringan. Pero isa ang sigurado tayo, ang lahat ng tao na nakakita sa lugar na ito ay pare-pareho ang sinasabi, hindi nagkakalayo at malaki ang pagkakahalintulad. Isa na siguro ang kwento ng Biringan sa tatatak sa ating mga Pilipino at tiyak kikiliti sa ating mga imahinasyon. Hindi mo man ito maisip sa tuwing ikaw ay gising, ay tiyak sa iyong pagtulog ay sasagi sa isip mo kung paano kung ang lahat ng ito ay totoo.